Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Duha ka bagong impeachment complaints batok ang Vice President Sara Duterte. Gipasang at na karong adlaw. 500 ka ektaryang luna sa General Santos City apektado sa grass fire. Pagdaob og basura gitudlong hinungdan sa sunog sumala sa BFP. 3.6 million pesos sa gingong marijuana na sakmit sa mag-live-in partner sa Davao City. Og pag-igo sa alimpulos sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City nakuhaan og video. Pag-asa dunay pahimangno. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka bag-ong impeachment complaints ang gipasang at karong adlaw batok kang Vice President Sara Duterte. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ang kampo sa Bise, wala na matod pagikatingala ang bagong impeachment complaints pato kay Vice President Sara Duterte. Hinoon, anda matod pa sila nga atubangon ang mga aligasyon sa saktong proseso sa konstitusyon. Unang nagsumite og impeachment complaints sa House Secretary General karong adlaw, February 2, batok ang Vice President Sara Duterte. Ang mga miyembro sa Makabayan Coalition o giendorso sa Makabayan Bloc sa Kongreso. Sumala ni kanhi ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakatutok ang impeachment complaint sa paggamit og confidential funds. Ginatawag niya kini nga betrayal of public trust. Duna sa matud pay gross disregard on principles of transparency, gross disregard of transparency and accountability, o pag-disregard sa oversight function sa Kongreso sa wala matud pa pagtubag sa bise sa mga pangutana sa komite o sa budget hearing. Ang ikaduhang impeachment complaint gipasaka sa Tindig Pilipinas o giendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima ug Akbayan Representative Percy Sandanya. Sumala ni Attorney Michael Powa nga sakop sa defense team ni VP Sara, dili na ikatingala ang pag-file og bagong impeachment complaints batok sa bise. Una na gitumbok sa Korte Suprema nga ang impeachment dili lamang usa ka proseso sa politika nga gipasiugdahan sa mga aligasyon lamang o sa gituhan sa publiko nga pagdayig nga naporma sa epekto sa propaganda gikan sa gitakda nga press release o irresponsable nga mga viral post sa social media. Kini usa ka mekanismo sa konstitusyon nga gidumala sa mga standards, ebidensya ug due process. Anda matud pa silang atubangon ang mga aligasyon sa saktong proseso sa konstitusyon, salig nga ang patas ug impartial review magpakita nga ang mga akusasyon dili tinuod ug walay legal nga basehan. Sa interview kaniya sa The Hague sa miaging semana, una na gibutyag ni VP Sara nga ginalantaw nga dili maundang ang pag-file og impeachment batok kaniya hangtod mahuman ang iyang termino sa 2028. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. Hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Sara, sunod sa proseso mo ang deliberasyon sa House Committee on Justice aron sa taon kung sufficient informed ba ang mga impeachment complaints ingon man bago kini mag-proceed no sa House plenary aron dito botohan sa mga kongresista. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Sikop ang usa ka mag-live-in partner sa Davao City human nakuhaan og kapin 3.6 million pesos nga kantidad sa pinaugang marijuana. Naka-alerto si John D. Esteban. Giaresto ning mag-live-in partner sa gikasang buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 11
Sa pagigalayon sa National Bureau of Investigation Region 11 sa ginintahang balay sa duha sa usa ka subdivision sa Barangay Komunal Buhangin, Davao City niadtong Sabado sa buntag. Ang naarestong lalaki 24 anyos, samtang 22 anyos ang naarestong nga babae. 15 pulos gikonsidera nga high value target. Sumala sa intelligent agent sa NBI 11, positibo matud pang napalitan o gituuhang pinaugang dahon sa marijuana ang mga dinakpan sa kantidad nga 5,000 pesos isip by bust money. Naka-recover sab sila og 11 pa ka bricks sa nasangpit nga illegal nga droga nga nakatago sa computer case. Sa kinatibukan, anaa sa 3.6 million pesos nga kantidad sa giingong marijuana ang nasakmit sa otoridad. Gikan matud pa sa Luzon, ang tinubdan niini sumala sa NBI. Gikan ma'am is from Luzon. No, sa Luzon then ginapadala siya diri to go ang ginatawag na mo ma'am. Then mga couriers ginadala diri diretso by land. So gina-surveillance na mo ma'am, gi-monitor na mo. And apparently hindi asa pa doon sila. Kung paun sa nakalusot ang maong giingong droga, tubag sa NBI, Based on our initial investigation ma'am, sa mga some of the parcels ma'am dili gina-inspect. So diretso lang sa door to door, na diretso na siya ginabalot na. Then ginahatag na siya diretso, delivered diretso. sa girentahang balay matud pa usahay mahitabo ang transaksyon tali sa mga dinakpan ug mga parokyano niini. Sagad girahimo gini online sumala sa otoridad. Duna matud pa ilaing balay ang duha ug talag sa lang daw muuli dinhi kay ginahimo ra daw nila kining bodega sa giingong illegal nga droga. Mag-usa ka tuig na nga nagpuyo dinhi ang mga suspek ug gikatakdang muhawa na sa February 12 base sa kontrata. Apan gilimod sa mga suspek ang pasangil. Wala pan ilahanan dala na nila sulod lang nila diri sa sulod sa balay na may mga CCTV diri dagan CCTV diri. Ginapalawman pa sa otoridad ang investigasyon kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Sa mas gipalapdang coverage sa pagpangita sa siyampa ka mga sakay sa motorbangka nga Amihara, naglusad na og overflight search and rescue mission ang mga otoridad sa kadagatang sakop sa Indonesia. Luyo nga 2 ka semana na human nawala ang maong bangka. Sumala sa Coast Guard District Eastern Mindanao, search and rescue lang gihapon ng ilang operasyon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa ika-12 ka adlaw nga search and rescue operation ni adtong Biyernes alang sa siyam ka mga sakay sa motor bangka nga Amihara, naglusad na ang Philippine Navy og extensive visual search operations gamit ang ilang Beechcraft King Air C-90 gawa sa Philippine-Indonesia Common Maritime Border. Kini human mihatag og pagtugot ang gobyerno sa Indonesia alang sa overflight search and rescue operation. Sa kadagatan, padayon ang ginalusad nga surface patrol og visual searches sa kadagatang sakop sa Sarangani, padulong sa Palimbang Sultan Kudarat o sa Philippines-Indonesia Maritime Boundary Line. Natin kung napansin nyo, sa baba na natin yung basilan. Nandun na tayo sa Zamboanga na AOR ang ino-operate natin. At tuloy-tuloy po ang operations natin kasama ang Philippine Navy PS-37 and our FTB 2403 na nag-ooperate ngayon dyan sa area na iyan. Sumala sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, magparayon ang search and rescue operations. Malaungon sila nga doon na pa'y makitang survivor. Kita din po natin na mayroon tayong mga breakthroughs. Hindi man everyday, but continuous din po yung mga breakthroughs natin na mayroon tayong nakikita within this area. That is why we continue to conduct search and rescue operations. Hindi pa po tayo nag-shift to any type of operations. Nagpabiling siyampa ka mga sakay sa bangka ang ginapangita. Sa unom ka mga patayng lawas nga una na nga nakita, upat ni ini, pulos mga pasahero, o dunay duha ang wala pa mailhan. Gilaumang masumite na ang resulta sa investigasyon sa gimugna nga Maritime Safety Investigation o Incident Investigation Team. Usa ka semana, human sa pag-terminate sa search and rescue operation. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Alang sa mga motorista, pa full tank na daan karon kay usbaw sa presyo sa lana nasab ang musugat kaninyo pagsulod sa bulan sa Pebrero
nga moabot sa 10 piso kada litro. Musugat sa mga motoristang nagagamit og gasolina ang 80 centavos kada litro nga usbaw sa presyo. Samtang musaka ang presyo sa diesel og piso og 60 centavos kada litro ug muusbaw sab og piso og 10 centavos kada litro sa kerosene. Kini ang ikaupat nga simanang sa gungsong taas presyo sa gasolina, samtang ikaunom nga simana nga sa gungsong usbaw sab sa presyo sa diesel ug kerosene. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, lakip sa nakaapekto sa pagsaka sa presyo sa lana ang hinay nga recovery sa usa ka nagkaaberya nga oil field sa Kazakhstan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ka magkabanay ang patay kung asa tulo niini mga minor de edad human gipamusil samtang papauli gikan nakikonekta og internet sa Matalam, Cotabato. Laing kaubanan nga minor de edad nga lalaki samdan sab sa insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang upat ka tawo kinsa magkabanay human gipamusil sa barangay New Era, Matalam, Cotabato banda alas 6 sa buntag adlang Huwebes. Ang mga biktima mag-live-in partner nga 20 anyos nga lalaki og 16 anyos nga babayi. Lakip na ang duha ka mga pag-umangkon nga 12 ug 14 anyos. Samtang padayong gipatambalan sa ospital ang laing 14 anyos nga lalaking kaubanan niini human mapusilan sab matud sa Cotabato Police Provincial Office. Gikan sa usa ka balay ang mga biktima aron makikonekta og internet. Apan diyang pauli na sakay sa ilang motorsiklo. Kalit kining gipamusil sa wala pa mailing mga sospek kinsa daling misibat human sa krimen. Ginasuta pa sa PNP ang motibo sa krimen. Apan doon na sila persons of interest. Mayroon ng tinitingnang anggulo ang ating kapulisan. Mayroon na rin silang tinitingnang person of interest. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa rin po natin pwedeng ipalabas dahil tuloy-tuloy pa rin po yung malalimang investigasyon na ginagawa ng ating kapulisan ng Matalam. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Miubos og sobra katunga ang kaso sa dengue sa Davao City sa tuig 2025 itandi sa 2024. Luri ni ang Davao City Health Office padayong nanawagan sa katawhan sa pagtuman sa mga angayang himuon aron malikayan ang pagkuyanap sa lamok nga nagadala og dengue. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa tuig 2024, nakatala ang Tropical Disease Prevention and Control Unit sa Davao City Health Office og 7,157 kakumpirmadong kaso sa dengue. Niubos kini og 53.54% sa tuig 2025, diin nakatala na lang og 3,335 cases. Nanguna sa pinakadaghan og kaso ang mga barangay sa 76A, Talomo Proper ug Buhangin Proper. Gitinguha karon sa CHO nga masapaubsan pa ang kaso sa dengue karong tuiga. Sana karon no, with the help of our Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force, ang atong local government of Davao ug ang tanan nga mga interagency task force nga belong sa atong Mosquito-Borne Disease Task Force magtinabangay siguro makita nato, ma-project nato nga ang dengue is karon no, sa karon nga tuig is mubaba siya. Sa 182 ka barangay sa syudad, 72 na ang dunay Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force nga nakalatid sa Davao City Mosquito-Borne Disease Prevention and Control Program Ordinance. Dako kaayo ang pagtabang sa Mosquito-Borne Disease Task Force within the barangay kay maaksyonan man dayon nila ang mga concern, ang mga problema with regards to dengue problem sa ilahang mismong barangay. Naka-issue na sab ang buhatan og final notice sa mga gambalay nga namatikdan nga dunay breeding site sa lamok sa ilang lugar. Hinoon, mi-comply daw dayon, busa dili na maisyuhan og citation ticket. Pahinumdom sa CHO nga labing importante ang search and destroy aron walay kapangitlugan ug lamok. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Gilaraw karon nga ibalik ang paggamit og motorcycle paramedic sa Davao City alang sa mas paspas nga pagresponde sa emerhensiya. Ano ang report ni John D. Esteban. Sa pagresponde og emerhensiya, oras ang kalaban. Kung malangan, muubos ang tsansa nga maluwas ang kinabuhi sa tao. Busa ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office laraw nga ibalik ang motorcycle paramedics nga daan ng
Operational kaniadtong panahon pa ni kanhi Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Aron mas paspas ang pagresponde. Duwa sila. Ang isa katong magdala sa katong mga equipment, mga kinahanglan mga kit, medical kit. And the other guy would be the moto atong medical technician or paramedic nga siya ang mag hands-on. Yeah. So duha ni sila ka motor nga magsabay aron nga in just 5 minutes or less than 5 minutes natay responder sa karsada, no? Samtang ibalhin na sa maa ning syudad. Di naimutang ang Kanhi Slaughterhouse, ang bagong opisina sa CDRRMO. Alang sa mas lapad nga area, alang sa mga sakyanan nga gamiton sa pagresponde. Itandi sa kasamtangang opisina niini sa Sandawa. Hinuon magpabilin ang Sandawa Satellite Office, di ni pahimutang ang ubang asset sa buhatan. Muna nga mo ang dagan karong for the year 2026 sa challenge karon nga nag-expand ang population sa Davao nga ang congestion sa karsada medyo very challenging. Plano sab nila nga magtukod og station sa Barangay Lasang alang sa norte nga bahin sa syudad. Sa karon ang Paracan Station dili pa magamit kay nadanyos ang building tungod sa nasinatiang linog niadtong October 2025. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Pagpamaligya sa mga night market vendor sa Daumar Street sa Cogon area sa Cagayan de Oro City ipahunong sugod karong Pebrero 3. Rason sa LGU ang naghinubrang paglapas sa mga vendor sa gilatid nga pulisiya. Ang report ni Cyril Chavez. Sugod Pebrero 3 ning tuiga, hingpit ngang bawalan sa Cagayan de Oro City Night Market Management Committee ang pagpamaligya sa mga night market vendor sa Daumar Street sa Cogon area ning syudad. Sumala kang Attorney Edgardo Uy, kinsa nangulo sa mong committee, nga ilang na desisyonan among suspension, human nga ubay-ubay ka mga polisiya na ang nilapas sa mga vendor sa mong dalan nga ilang gitagana. Batod ni Uy, pipila ni ini ang sobra kadagko sa mga tent nga milampas sa ilang gitugot. Lampasab ang plastada sa ilang mga baligya nga miresulta na sa pagbabag sa tibok 2 lanes nga dalan. Ug ang giingong pagbinastos ug pagpanghulga sa pipila ka mga vendor ngadto sa mga empleyado sa LGU nga nagapangolekta og sukay o bayad nila sa LGU. Hasta ang kolektor gikasaban, lugar gising kasingkahan nga dili lugar maayo. So basin lugar sila na ang gaingon nga isuspenso sa ami kay aron ma-realize namo nga naday daghan sayop. Sagad sa mga ginabaligya sa mga night market vendors ang dry goods sama sa ukay-ukay, sapatos, aduna sa pipila kag ginagmay nga street food. Nakikpulong na ang komitiba sa nagkadayang ahensya sama sa Kukpo aron maplastar ang himong operasyon karong Pebrero 3. Nga unsay mga gabayan atong subayon. Dili nato noon kanang baliwalaon kay moabot ang panahon nga kana bitawng di na gyud madala sa inat-inat na morning resulta. Sa karon, temporary suspension pa lamang ug wala pay adlaw kung kano sa tugutan pagbalik ang mga vendor. Apan usa sa ginakonsidera sa committee nga dili na pabalikon og tinda katong sagad nga mga malapason nga vendor. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Dunay bagong low pressure area nga namugna sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ulahing nasiplatan ang LPA sa gilayong 1,660 kilometers east sa northeastern Mindanao. Hinuon ubos ang tsansa niining mahimong bagyo sulod sa 24 oras. Sumala sa pag-asa, layo pa ug wala pa epekto sa nasod ang maong LPA. Apan tungod sa shear line ug amihan, makasinati og pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Mindanao sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Borm. Posible ang kusog mga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Usa ka alimpulos o dust devil ang nakuhaan og video nga namugna sa usa ka tulungaan sa Zamboanga City. Pag-asa, dunay pahimangno kalabot niini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita sa video ang pagbugna sa usa ka alimpulos o dust devil sa entrance sa usa ka tulungaan sa Barangay Divisoria, Zamboanga City, banda 9:59 sa buntag adlawng Sabado. Gani kining usa ka sakyanan nga pasulod na unta naghinay-hinay og padagan aron dili maigo sa maong alimpulos.
Sa laing video, doon say rider ang mihunong aron dili maigo sa debris nga naapil og kalupad. Matud sa uploader nga si RJ Iturralde, milungtad lang og pipila ka minuto ang maong Dust Devil. Hinuon walay natalang angol sa insidente. Matud sa Pag-asa, bisan kadali lang kini mo igo ang alimpulos, gikinahanglan gyapon nga mag-igmat. Ito sa kanya ay nangyayari usually dahil sa init po ng surface. Usually kapag kahapon or sa tanghali, pag sobrang init po or mata po yung temperatura po natin at medyo drier siya, nagkakaroon po ng pag-akyat po no air temperature natin. Dahil malamig-lamig sa itaas, so nagkakaroon ito ng parang spinning na effect. Kahit hindi siya masyado tumatagal, ingat-ingat pa rin po tayo dahil mabilis po rin yung hangin na nagagawa nitong itong pag-tornado-like na formation na to. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka cellphone technician sa Agusan del Norte ang nasikop sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 human matud pa gipakatag online ang hubo nga litrato ug video sa 17 anyos nga babaeng biktima nga igo lang nagpaayo og cellphone sa suspek. Ani ang dugang detalye exclusive. Wala na makapalagpa ang 22 anyos nga lalaking cellphone technician. Human gironda sa kapulisan ng iyang balay sa barangay Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Sumala sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13. Nag-ugat ang maong operasyon diyang nagpakitabang sa ilang buhatan ang ginikanan sa 17 anyos nga babae diyang may katag ang hubo nga mga video niini online. Nasayran nga igo lang kining nagpaayo sa iyang cellphone ang biktima sa maong suspect. Ato man nang gi-applyan og digital warrant kanang gitawag nato warrant to search, seize, examine computer data para makuha nato ang iyang mga electronic gadgets o tawag nato computer in general para mao po nato examinon nga katong testimonya sa bata ang gihatag ato ging ma-prove nga mao gito siya. Nakuha sa otoridad gikan sa suspect ang klase-klase mga electronic devices, lakip mga cellphone kung asa nakasave ang nude videos ug photos sa 17 anyos nga biktima. Sa karon balhog na sa prisuhan ang 22 anyos nga suspect samtang ginaandam na sa kapulisan ang kasong anti-sexual abuse and exploitation of children ug anti-sexual abuse and exploitation material ubos sa Republic Act 11930. Wala ba'y pahayag ang suspect. Dagan manggod klase ang ganing OSAEC, naatay ka ng local, naputay foreign, mga homemade, napoy ka ng ay mga facilitator. So kani siya lain po niya nga isa dili by blood ang perpetrator. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Anaa sa 500 ka hektaryang luna apektado tungod sa grass fire sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sunog diri, gitawag nga grass fire. Paspas nga gilamoy sa kalayo ang mga sagbot nga laya nga naimutang sa ekta-ektaryang luna nga gipanag-iyahan sa usa ka komunidad sa Blaan Tribe sa Upper London, Barangay Segil, Obawing, General Santos City nga nagsugod alas 6 sa buntag adlawng Sabado. Makita pa sa video ang paglamoy sa kalayo nining usa ka payag nga walay tao nga anaa sa area. Kapayag-payag. Kita sab sa video ang sulod nga bahin niining lain pang panimalay nga wala say tawo og nasunog sab. Aron dili madamay sa sunog ang ubang kabalayan, nagtinabangay na ang mga residente sa pagpakgang sa kalayo. Ang tudsa miabot na ang kabomberuhan. Sumala sa usa sa nagdumala sa maong luna. Ana sa 500 ka hektarya niini ang apektado gumikan sa grass fire. Hinuon walay naangol sa itabo ug walay laing dagkong kabalayan ang naugdaw. Posible matud pa nga dunay nanguling sa maong lugar ug napasagdan. Mao kini ang resulta sa naitabong grass fire dinhi sa usa ka barangay sa General Santos City. Kung inyo makita, kalbo na gayud. Nangaugdaw ang mga pananom. Gani, dunay pipila ka kabalayan dinhi sa area ang hapit na madanyos sa sunog. Tanaw na ko diri ang cause sa sunog is kanang gapang uling bitaw nya mapasagdan mudako wala din ha ang tagiya sa uling ni dako ang kalayo mo ginang observation ako kanang naguling din ha nga patago. Apan matud sa BFP, posibleng basura nga gidaob ang hinungdan sa sunog. Una nga akong ginatan-aw is kaning pagsunog-sunog nila og mga basura ba. Unya kala pong pag-dispose pod nila sa mga basura sa mga kabukiran kay siguro walay klaro nga
tigkolektas ka ng basura. Dugang sab sa BFP, makamugna sab og sunog ang mga ginalabay nga bildo o buak nga mga botilya nga kung maigo sa init sa adlaw, pwedeng makamugna og kalayo. Once magud na siya nga na-expose sa pinaka-init gid kaayo, no, posible na siya maka-magnify. Imagine mo ito na magnifying glass, good sir. Murag ingana ang principle niya nga kung ay mga butil-butilya, mopod na siya isa sa mga hinungdan nga pwede mag-ignite ang sagbot nga laya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, wala na'y atrasan kay unyang gabi na ang world premiere sa pinakabagong action series sa GMA Prime nga Never Say Die. Pagbidahan kini nila Jillian Ward ug David Licauco. Kauban sila Kim Ji-soo, Rahil Birya, Richard Yap, Winwin Marquez ug uban pa. Wala nagyoy atrasan aron makabot ang hustisya ug kamatuoran. Mga kapuso, karong gabi na magsugod ang pinakabagong maaksyon nga serye nga Never Say Die. Pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre, 8:55 p.m. Lunes hangtod Biyernes sa GMA Prime. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanam ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.